Welcome, everyone. Welcome sa ating Sunday Fellowship. Again, we do this every Sunday as our way of acknowledging the Lord na siya talaga ang source ng lahat. And kung nandito ka ngayon, baka may nag-tag sa'yo, may nag-share ng link, nakita mo to sa story or baka napadaan to sa feed mo. And I assure you that's not an accident because that's God's perfect timing and God invited you here to grow more and mas kilalanin pa si Jesus. And no specific religion, just pure relationship with God. At ngayong gabi, pag-uusapan natin ang isang topic na sobrang timely talaga, which is gratitude. Nakita nyo naman, di ba? Pero tonight, matututunan natin paano ba magpasalamat kahit hindi pabor sa'yo yung sitwasyon. Meron palang ganun, no? Kasi minsan nagpapasalamat na lang tayo kapag umaayon sa atin, no? Or baka may blessing ka. Nakita ko nga yung post kanina, kapag ano daw, mas matindi yung pangangailangan mo, pray harder for the blessing. Kaya nag-comment ako na seek the blessor. Hindi mo kailangan mag-pray harder for the blessing. Di ba? You just need to seek the one and only. Di ba? Seek God. So, yung iba, may attitude, pero walang gratitude. No? Tonight, matututunan natin na talagang kahit hindi umaayon, kahit anong situation mo ngayon, anong pinagdadaanan mo, mas masarap pa rin talaga maging grateful. Kasi minsan, hindi naman blessing ang kulang sa atin. In fact, nag-uumapaw na nga gumising ka pa lang sa umaga, dapat full of gratitude ka na. Ang kulang sa atin is appreciation. Alright? So bago tayo magsimula, no, sagutin mo muna to. Ano yung isang bagay na sobrang thankful ka kay Lord this week? Pwedeng answered prayer, pwedeng protection, pwedeng good health, o kahit simpleng, Lord, salamat kasi hindi ako sumuko. Come on. Diba? So comment mo yan dyan or i-share mo dito sa Zoom kasi dyan tayo lagi nagsisimula, no? Our grateful Genesis. Sabi nga, gratitude turns what we have into enough. And when we start with gratitude, mas open tayo to receive more grace tonight. Come on. Ako, pinagpapasalamat ko na nag-push through tayo this Sunday. Again, consistent naman tayo every Sunday. Pero hindi talaga pare-parehas yan eh. In fact, pinagpapasalamat ko kasi ngayon live. Live tayo tonight. Praise God. Diba? And pinagpapasalamat ko din na nakisama itong technology natin, diba? Kasi wala ako sa ngayon, sa Manila. So, lahat ng kagamitan ko naiwan sa condo. Kaya, medyo na late tayo mag-start, no? So, at least, nandito pa rin at tuloy-tuloy, di ba? And I'm grateful for life. I'm grateful for time. I'm grateful for nakaka-bless. Kasi talagang there's a time for everything. And this long weekend, I get to spend my time with my family, quality time, di ba? And nakaka-bless din kasi ang dami nating mga nakausap na mga hindi rin nating kakilala that talagang may mga makakausap ka na pinapadala talaga ni Lord, di ba? Praise God, may mga nakausap din pala ako nitong November 1. Diba? We don't celebrate Halloween. Instead, we celebrate life. Diba? And nakaka-bless kasi the night before or yung gabi bago mag-November 1, ang dami kong mentorings and nakaka-bless kasi one of those is may nakausap ako. Grabe humility. Nabe-bless ako, no? Police captain siya. Tapos, lieutenant colonel pa siya. Kasi magkaiba pala yung rank mo no sa pagiging police officer saka sa pagiging military. So kapitan na siya, lieutenant colonel pa siya, decorated, accomplished, nagmasteral, nagdoctorate, lahat. As in, kumbaga talagang accomplished na siya. Nakaka-bless kasi yun yung kausap ko. And gusto niya magpa-mentor. Grabe, no? Sabi ko na thank you Lord talaga. Parang sino ba ako para magpaturo yung mga ganong klaseng tao, no? Pero nakaka-bless kasi every time na magsa-start ako ng one-on-one, hindi kami nagsa-start agad ng tuturuan ko siya eh. Kasi sabi ko ngayon ang pinagkaiba ng coaching sa mentoring.
no? Kapag coach kasi, coach ka lang sa isang part ng buhay niya eh. 'Di ba? Maaring coach ka sa basketball, coach ka sa swimming, doon ka lang nagko-coach. Pero pag mentoring talaga, overall 'yan eh. 'Di ba? Kaya nga may mga spiritual mentor ka, 'di ba? Yan. So, tinanong ko siya, isa sa mga tanong ko lagi kapag nag-uumpisa pa lang is, in what ways do you want to grow this year? 'Di ba? Sa attitude ba, mindset, or sa spiritual life mo, relationship mo kay Lord. And he mentioned na gusto niya mag-grow din yung relationship niya kay Lord kasi he's already 52 years old. And sabi niya, siguro naman kaya ako nakarating dito ngayon, at talagang pinahintulutan daw ni Lord. Kasi police, military, kumbaga nakapag-service siya, nakapag-early retirement siya ng buhay siya. Sa alam naman natin, pag mga ganon, talagang ano eh, napaka haphazard, no? Ng mga ganong klaseng work. Kaya nakaka-bless na nung sinabi niya yon, I shared the gospel to him and he received Jesus as his Lord and Savior. Praise God, no? November 1. Actually, 31 pa November 1. O, diba? So talagang buhay talaga si Lord, no? Then, nung madaling araw naman, mga 3 a.m., kausap ko naman from US. And we're done with chapter 6, which is the church sa isang partner din from USA. So, praise God. Nakaka-bless lang, no? Talagang, let's be fruitful, no? In this remaining days. Come on. All right. So yun lang. Actually, ang dami ko pang gusto sabihin pero baka hindi na naman tayo matapos. And ngayon, nakaka-bless kasi sabi ko nga no na live tayo tonight. Di ba? Kaya kapit ka and we will receive God's word tonight kasi ngayon, live na live. At tayo ay makakasama natin si Pastor Ralph Dulman. Hello, Pas. Let me start with a short prayer. Let's pray. Lord, be with us as we continue to dive in through your word. To your word, let your Holy Spirit be with us. Hold our thoughts and attention in Jesus' name. Amen. So, hi po sa lahat. Pastor Ralph here from Bacolod. And I'm thankful na despite all the busyness and mga setbacks ngayon sa gadgets ko dito, nandito ako, loud and clear. Okay ba? Loud and clear ba? So, let's start with the scriptures. And I will just allow Lawrence to assist me. Kasi papakita natin yung scriptures kung saan ang basis natin is Luke 17:11 to 19. At basahin muna natin before we go on sa context at as we go through this, may context tayo and interpretation. Okay. Si Jesus po ito ang pinag-uusapan dito and the 10 lepers. Verse 11. Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, silang mga rules noon, lalo na ceremonial law, they are considered unclean because sila po ay may ketong. During those days, wala pa pong lunas at nakakahawa po yung ketong during these days. During those days, sa ancient times. Although ngayon may gamot na yan, sa kanila hindi pa po. Hindi pa yan siya nagagamot. So, ceremonially unclean ang tawag, ang consider sa kanila ng mga, lalo na ng religious leaders. And when you are ceremonially unclean, hindi ka pwedeng magtrabaho, makihalubilo, umuwi sa bahay mo, and hindi ka pwedeng magnegosyo or meron talaga kayong bilang mga lepers, meron kayong isang place na doon lang kayo isolated. And so, ang mangyayari, kayo po ay pinapabayaan na lang. Walang benefits, walang nag-aaruga.
And that's very hard life dahil unclean po sila. So, pero this time, merong opportunity that they can call to Jesus because they have seen Jesus going by, no, papasok sa isang village. That's why nilakasan nila with a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. No? So, nagkaroon sila ng opportunity. When Jesus saw them, ang sinabi ni Jesus agad is, go show yourselves to the priests. And as they went, they were cleansed. Now, ano yung context naman nito? Bakit may priests? Ito po ay priest ng Judaism na religion. The religion in Israel that time. Judaism. Hanggang ngayon, may Judaism pa rin. They only believe in God the Father, but they don't recognize Jesus Christ as Messiah. They are still waiting for the Messiah to come. So priest, hindi po ito priest ng Roman Catholicism. Kasi pag tinignan mo yung Roman Catholicism na religion, nag-start lang yan, later na. Okay, during Jesus' time, ang mga priest po yun ng Judaism. At naniniwala ang Judaism na pag ikaw ay gustong umanib sa kanila at gusto mong maligtas, dapat magpa-circumcise ka. Okay, yun yung Judaism. Maraming tao nagsasabi, see, kita mo, may priest. Nauna talaga yung Roman Catholicism. Hindi po. Judaism po yan ang nandyan. Yan ang religion that time. And actually, Jesus did not come to establish any religion. Wala po siyang ganon. He established His kingdom on earth, and His kingdom movement impacted many lives until today. And isa pa, never ever put your trust for religion or to religion to save you. Because only Jesus is the Savior. Okay? So yun ang priest dyan sa Judaism na religion po yan. Okay. Nakikita mo ba yung sa Israel until today, sa wall ng Israel, one of the walls sa Israel, gumaganon-ganon sila? Binabangga-bangga nila yung ulo nila. Sila yon, mga Judaism yun. And until now, although na gano'n na yan sila, no, talagang nakafocus yan sila sa mga ceremonial laws, sa mga laws nila, no? And they are thinking, they believe that they will only be saved by following the law. But in Jesus, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Hindi yung pagsunod sa law. So, yun na nga. Tingnan nyo ang verse 14. Sinabi muna ni Jesus ang words, sige, magpakita kayo doon sa priest. Bakit? Ang priest kasi ang mag-decide pag nakita ng priest na wala na siyang ketong, siya rin ang magsasabi sa madlang people, sa mga tao doon na pwede na siyang tanggapin, i-accept sa kanyang family, sa kanyang bahay, sa kanyang village at makapag hanap buhay na at mag-live na siya a normal life. Yun ang role ng priest that time. So mag-o-offer yan sila ng something sa temple because bilang pasasalamat din. So nakita nyo na yung context So ngayon, kailan sila gumaling? Gumaling sila as they went. As they obeyed the Lord, they were healed. So nag-pronounce muna si Jesus ng words, go, show yourselves to the priest, and after that, as they obeyed and believed in Jesus, they were cleansed. So, sino nag-heal sa kanila? Ang priest ba? Hindi, si Jesus. Sino nag-heal sa kanila? Ang religion ba? Hindi rin, si Jesus. Kasi si Jesus ang nagsabi, go yourselves to the priest. Show yourselves to the priest. Klaro yan. So one of them, out of 10, one of them, when he saw he was healed, he came back to Jesus, praising God in a loud voice. Kung gaano siya nagsigaw kanina, Lord Jesus, Master, have pity on us. Ganon din kalakas ang kanyang papuri nung siya ay na-heal na. O the same lang, nung tumawag siya, sumisigaw siya sa pangalan ni Jesus, nung gumaling siya, still he is praising God in a loud voice. That's verse 15. Verse 16. This one leper na gumaling out of
10, isa lang ang bumalik and he threw himself at Jesus' feet. Nagpatira pa siya at nagsamba at nagpasalamat kay sino? Kay Jesus. Okay? And he was a Samaritan. Tinake note talaga ng writer, si Luke, na Samaritan. Hindi siya pure Israelites. Meron na siyang ibang lahi na mixture sa kanyang race. So, pag sinabing Samaritan, meaning outcast pa rin siya. Outcast na nga siya dahil may sakit siya kanina, outcast pa siya dahil siya ay Samaritan. Doble yung kanyang problema, di ba? Buti na lang, pinagaling na siya ni Jesus and pwede na siyang i-welcome doon sa kanyang family at maghanap buhay ng normal, no? So, pwede na siyang bumalik sa society. And Jesus asked sa 17, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9?" Di ba lahat naman gumaling, yung 10 yun? Saan yung siyam? Has no one returned to give praise to God except for this foreigner? Hindi talaga sila bumalik at nagpasalamat sa Panginoon. Pwera dito sa isang foreigner, no? Foreigner pa to and Samaritan pa to, ah. Then he said to him, sa bumalik na isa out of 10, sabi niya sa kanya, "Rise and go, your faith has made you well." Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya sa kanino? Kay Jesus Christ. Kaya nga siya bumalik kay Jesus eh. Meaning, ang pananampalataya niya na kay Jesus Christ na. Wala sa kung kanino, wala sa priest, wala sa temple, na kay Jesus Christ lang. So, dito natin maintindihan na as I was explaining to you, kaya bakit nila ipapakita sarili nila sa priest, it's because merong ritual na mag-o-offer sila sa temple at merong ritual na i-welcome na sila ulit sa society based sa pronouncement ng priest. So ritual yon. But we can learn from here, based on the context, that ritual is not equivalent to repentance and true worship. Ritual is not synonymous with repentance and gratitude. Hindi porket magaling ka mag-ritual sa church, magaling kang kumanta, magaling ka mag-raise ng hand, magaling ka nag-offer, magaling ka mag-pray, magaling ka magsimba, magaling ka magbasa, magaling ka mag-small group, magaling ka mag-Bible study, palagi kang present sa misa or sa simba. You know what? Ritual is not synonymous with repentance and gratitude. Hindi lahat ng nagri-ritual sa simbahan nagrepent sa kanilang kasalanan. Di ba ang repentance, tinalikuran mo na yung buhay na makasalanan at yung nagpapasalamat ka na sa Panginoon dahil pinatawad ka sa iyong mga kasalanan. So, hindi po lahat ng nagri-ritual katulad ng 9 na yon, di ba? 10 yon. 9 sa kanila, yes, very good. Nagritual sila, nagpakita doon sa pare, pero hindi sila nagrepent sa kanilang mga kasalanan. Only that one Samaritan leper na pinagaling ang naka-experience ng salvation from Jesus Christ at healing from leprosy. Okay? So, number 2 na truth is this. Responding to Jesus after experiencing miracles is expected from everyone. Lahat na benefit sa kaligtasan, kabutihan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, provision ni Lord, protection ni Lord, lahat ng blessing na benefit natin, you know what? The Lord is expecting that we should respond by what? Ito yung number 3, returning to Jesus in worship and real gratitude. Kasi ang pagbabalik kay Jesus, yun yung totoong gratitude. Yun yung totoong nagpapasalamat. Okay? Itong siyam, pinagaling sa kanilang sakit. Pero hindi nagkaroon ng kaligtasan. Kasi hindi sila nagrepent. For sure, hindi nila ni-recognize na it was Jesus who healed them. Kasi kung alam nila na si Jesus talaga ang nag-command na go, show yourself to the priest, kung ni-recognize nila na si Jesus talaga ang Diyos, may kapangyarihan at tagapagligtas at tagapag-heal sa kanila, or ano tawag doon, ang naglunas sa kanilang sakit,
kung na-recognize nila yon, they will repent, they will return and worship Jesus. Pero hindi eh. Ganun pala yon. Marami palang taong nagbe-benefit lang sa goodness ni God, sa provision ni God, sa glory ni God, sa power, sa miracles ni God, pero hindi lahat bumabalik para magpasalamat at magsamba kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ lang ang nagpapagaling, siya lang ang nagbibigay din ng kaligtasan. Yung nine, gumaling. Pero walang kaligtasan yon. Hindi bumalik eh. Okay? So, yun ang tatlong truth, no? Ritual is not synonymous with repentance and gratitude, and responding to Jesus after experiencing miracles, no? Tandaan mo yun, mag-respond ka. Pinagaling ka, tinulungan ka, na-solve yung problem mo, nagkaroon ka ng breakthrough. Bumalik ka, mag-respond ka by faith. Ang belief mo dapat kay Jesus. And number 3, you should return to Jesus in worship, because returning is real gratitude. Returning to Jesus, wala nang iba. Hindi ka mag-return sa kung kaninong santo, hindi ka mag-return sa kung kaninong Diyos-Diyosan. You return to Jesus the Lord. You only return to Him, period. Wala nang iba. Okay? So, how do we apply this? Ito yung mga 3 applications sa dulo. Now, pumili ka. Number 1. Pilian mo. Pagpilian mo, what will you choose? Will you choose superficial healing like the 9 lepers who did not return? Or you will choose spiritual healing, which is salvation from Jesus Christ? No? Ang matindi, pag pinili mo ang spiritual healing, sometimes meron ding bonus pa yon. Kasi itong bumalik na isa, siya lang ang nakatanggap sa 10 sa kanila, siya lang nakatanggap ng double blessing, double portion of blessing. Superficial healing, napagaling yung leprosy niya, at meron pa siyang pangalawa, spiritual healing, may kaligtasan. May blessing pala yung bumabalik sa Diyos. May blessing pala yung nagpapasalamat at bumabalik kay Jesus Christ. Specific tayo, kay Jesus Christ. Number 2, what will you choose? Public acceptance or God's approval? Okay, yung 9 na yon, pre-nounce na yon ng priest na, okay, accept nyo na sila sa inyong mga bahay. Balik na to sila sa kanilang family, sa trabaho, sa negosyo. Accepted na to ng public. Wala nang mandidiri sa kanila. Okay, malinis na sila. Wow, accepted na ng public. But you know what? Only the one who returned to Jesus has God's approval. Saan ka dyan? Usually, pag pinili mo yung God's approval, pati yung mga other blessings meron pa. Sabi ko nga siya lang nakatanggap ng 2 portion ng blessing. Sila, meron silang superficial healing or surface healing lang yon, meron silang public acceptance, pero itong bumalik, meron siyang parating meron siyang both. Meron siyang 2 blessing, double portion tawag doon. And lastly, what will you choose? Temporary recovery or eternity with God? Kasi yung 9, ang pinili lang nila, yung mapagaling lang sila sa problema nila sa kanilang yung leprosy nila. Many of us once we desire that God solve our problems, that's all. Sabi nga ni Lawrence, some of us or many of us just seek the blessing but not the blessor. You know what? Temporary recovery is just temporary. Ngayon, mapapagaling ka. After this year, after a month, minsan babalik yung sakit or magkakaroon ka bagong sakit. But you know what? If you choose Jesus Christ, yes, you may not have recovery on earth, but your eternity is assured that you will be with God. And ang good news, yung sa 10 na yon, yung isang bumalik, meron na nga siyang superficial healing, meron pang spiritual healing. I think yung public acceptance, to follow na lang yun sa kanya kasi makikita naman ng mga tao na malinis na siya. But ang God's approval talaga yung pinakamagandang nangyari sa kanya. And number 3, meron siyang recovery na hindi lang temporary. Meron pa siyang spiritual salvation, which is being with God
in eternity. No? So pumili ka. Anong gusto mo? Maraming tao pag na-bless na, wala na sa Panginoon. Pag natanggap na yung pinag-pray, wala na, hindi na bumalik para magpasalamat sa Panginoon. And ano ba talaga ang totoong pagpapasalamat? Ano ba ang totoong gratitude? Yung totoong gratitude is katulad ng leper na yon doon sa verse 15, nagpatira pa siya sa harapan ni Jesus. Meaning nun, ni-recognize niya si Jesus bilang Diyos, nagpasalamat siya sa kay Jesus bilang Diyos at tagapag-heal sa kanya. And meaning ng patira pa, sinasabi niya na sa mind niya, Lord, gamitin mo ako. Magsasubmit na ako sa lordship mo. Ikaw na bahala sa akin. Yun yung ibig sabihin ng patira pa. So, praise the Lord. Nalobat ata yung yung laptop ko. But anyway, God bless you all. And this month will be Thanksgiving month. So I will always preach about Thanksgiving and gratitude. So ito yung big truth natin. Return to Jesus in worship and gratitude. No? Lahat tayo nakakatanggap ng blessing every day. Yung breath, yung lakas, yung opportunity na mag-usap pa tayo kahit malayo tayo sa isa't isa at makarinig ng gospel. You know what? After receiving blessing, return to Jesus in worship and gratitude. God bless you all. Praise God. Galing. Ganda. Ito talaga yung mga na-miss ko eh. Mga ni pastor eh. Di ba? Galing-galing, no? Actually, kanina nga, habang pinifeel ko yung air gap, na eh, striking na, no, yung verse para sa akin. Nakaka-bless kasi ito eh, no? Na tama eh, doon pa lang sa mga truths. Tsaka, I really love yung double portion. Galing, no? Ganda nung double portion. Pero siguro number one, nagsulat ako dito eh. Galing, no? Yung 10, na yon, ketongin, nag-obey naman kay Jesus eh. Di ba? Pumunta pa sila doon sa priest and they followed the ritual. But, again, doon pa lang sa part na yun, pinagaling na sila ni Jesus eh. No? Na akala natin yung mga rituals and everything, yun na yun eh. And nakaka-bless, nung bumalik pa yung Samaritan, talagang gusto niya mag-submit talaga. Yun yung relationship eh. 'Di ba? Na madami naman talaga eh, 'di ba? Pinakita sa yung blessing. Alam mo, nag-miracle na nga sa harap mo, nag-miracle na sa buhay mo, pero hindi pa rin tayo nagre-respond, no? Tsaka minsan, lalo na no, sa mga fellow believers, ginagawa natin yung mga Christian things. No? Nagpe-pray, attend ka sa service, 'di ba? Lakas ng kanta mo. Aspen kamay mo, yes. Pero wala eh. Wala pala sa puso. Pwede ka maging faithful in routine. Ang galing nga eh, sinandin din ni Pastor last time yung worshiping, no? Akala mo, yung true worship, ang galing eh. Pero baka faithful ka na lang na in routine, pero absent in relationship. Again, God doesn't want your performance. He wants your presence. Parang sa negosyo. Pwedeng araw-araw ka nandyan, active ka, present ka, trabaho ka, grind ka, pero wala na yung joy. Routine na lang. Napupunta ka, aalis, pupunta, a-attend, basta masabi present. Di ba? Yung gratitude mo kay Lord, yan ang nagbibigay ng direction talaga sa bawat grind. Because grateful people, I love this. Ganda nito. Grateful people are not just productive. They are purposeful. 'Di ba? Mas alam niya yung purpose niya kapag grateful ang isang tao. Kasi pag hindi na grateful ang isang tao, yun eh, doon na pumapasok yung routine lang, routinary na. 'Di ba? So, I hope and pray sa mga nakikinig ngayon, don't just go through the motions. 'Di ba? Huwag ka lang sumabay doon sa agos. Wag mo lang siya gawin dahil kailangan. Go back, seek, no? Seek
Seek God. Go back to the Master. Number two, no, ang ganda din nun, na you respond to Jesus after experiencing yung miracles. 'Di ba? Na out of the 10 na napagaling, only one returned. And that one was a Samaritan. Ang ganda nun. 'Di ba? In-emphasize eh. Kasi hindi mo kailangan maging perfect. Imagine, ang ginamit pa is yung Samaritan was an outsider. 'Di ba? Outsider na nga siya dahil wiketong siya. Double outsider na siya nun. Kasi Samaritan pa siya. 'Di ba? So literal na outcast na talaga siya, 'di ba? Pero doon mo makikita na hindi mo kailangan maging perfect talaga para magpasalamat. Wala yan sa sitwasyon mo, wala yan sa status mo. Ang kailangan mo lang pala maging aware. Maging aware saan? Aware na, ayun nga, be grateful. Because the greatest sin, minsan, it isn't rebellion, it's forgetfulness. Nalilimutan mo. Kaya nga ito, okay lang yan, brother ko naman yun eh. Share ko lang. Ano kasi, parang 2 weeks na siyang ano, kasi lagi ko tinatanong since parang 1 month din akong hindi bumalik eh, dito sa Cavite. Sabi ko, kamusta yung church? Parang 2 weeks siya hindi nakapag-church. So, nung lumabas kami kahapon, sabi ko, parang niremind ko lang siya na we need to be grateful. Need to be grateful because, alam mo yun, it's all by grace. Kung nasan man tayo ngayon, 'di ba? Bakit nagagawa mo yung ginagawa mo ngayon? Kasi parang, ayun eh, na-busy. Yun naman talaga eh. Pero it's the scheme of the enemy to make you, distracted, di ba? To separate you from the flock, di ba? And eventually, yung busyness na yun, magiging ayun, nalimutan na, hanggang sa nahiya ka na, bumalik, di ba? So, wag ka talagang, makakalimot. Gratitude is the bridge between your miracle and your maturity. Na minsan, kahit nga sa business eh, pag nagkakaroon ka ng client, di ba? Or you're closing the sale, o baka sa business mo nakabenta ka, di ba? Thank you kay buyer. Pero nakalimutan si provider, di ba? Na, sino ba nagbigay ng clients mo? Sino ba nagbigay ng sales mo? Eh di ba si God din naman yun? Kaya nga may kasabihan, di ba? Yung nababasa nyo doon sa Facebook, that the same God who gave you the opportunities, same God who will give you the clients. Di ba? Nakakalimutan natin yun madalas. And again, gratitude keeps you humble when growth comes. Kasi nga, sabi nga ng business mentor ko, na every time na nag excel ka or you're going to the next level, na po-promote ka, tumataas ang income mo, yung gratitude, bumabagsak, nawawala, di ba? So dapat talaga maging aware ka. No, don't forget it. Na hindi lang puro thank God for the blessing, praise God, kundi talagang thank God even for the breaking. Kaya nga may break bago yung breakthrough eh. Kasi doon ka natututo, 'di ba? So I hope and pray, be the one who comes back. Don't be part of the 90% who forget. Be the 10% who returns to Jesus and responds, 'di ba? And lastly, no, yung returning to Jesus, grabe, yun talaga yun eh. The big truth, returning to Jesus in worship is real gratitude. Grabe, no? Tinanong pa ni Jesus, parang feeling ko pag nandun ako, parang, sakit nun, no? Sinabi, Jesus asks, where are the other 9? Grabe, no? Na baka pag binasa mo to, ma-take out of context mo to. Na parang, wala lang mang utang na loob yung mga yun, di ba? Hindi yun eh. Hindi yun yung intention ni Jesus. Hindi rin yun yung tono niya. He was after intimacy. Again, relationship pa rin eh. Kasi madaling magpasalamat kapag may bago kang blessing. Eh paano na kapag wala na yung blessing? Di ba?
Again, gratitude is not conditional. It's devotional. Minsan kasi gusto natin yung healing niya. 'Di ba? Baka napagaling ka niya, kung ano man yung sakit mo ngayon, ano yung pinagdaanan mo, 'di ba? Pero hindi natin pinagpapasalamat yung presence niya. Alam mo kapag grateful ka, hindi lang thank you Lord eh. Hindi lang praise God kapag may mga dumadating na nagkabenta ka or may na-close kang client na kahit maalat, 'di ba? May mga ganun eh, maalat yung buwan, maalat yung taon, pero marunong ka pa rin magtiwala because a grateful businessman, entrepreneur, or agent ka man, basta grateful ka, you shine even in dry seasons. Kaya alam nyo, healing rather, changes your life. But gratitude changes your heart. Kaya ang ganda ng application eh. Ang ganda nun. Sobrang gusto ko yun. Yung double portion, no? Anong gusto mo? Superficial healing or spiritual healing? Eh, why not both? Ano lang kailangan mong gawin? Respond. Di ba? Just return to Jesus. Come on, di ba? Public acceptance or God's approval? Both yun eh, kapag nag-respond ka kay God eh. Di ba? Temporary recovery or eternity with God? Both! Double portion. I love that. Hindi ko na malilimutan tuloy yun. Ganda. Grabe, no? Simpleng story, pero sobrang daming takeaways. Sometimes it's not the miracle that is missing. It's a response. So, gusto ko marinig din, no? Ano yung striking sa inyo? Ano yung takeaway mo? Ano yung realization mo tonight? You can share dyan sa comment section, no? And sabihin mo, I'm choosing gratitude. And alam mo, kapatid, minsan kaya tayo hirap magpasalamat kasi feeling natin, Lord, wala naman akong karapatang magpasalamat eh. Pero si Jesus, tinanggap yung mga ketongin, kahit madumi, kahit outcast, kahit malayo sila. And baka ngayong gabi, ikaw din. Para kang spiritually, leper ka din. Marumi. Feeling mo broken ka, feeling mo undeserving ka, hindi ka karapat dapat. Pero did you know that the same Jesus who healed them is now calling you back? Kaya nga naririnig mo ito ngayon eh. And maybe tonight, hindi lang healing ang gusto niyang ibigay sa'yo, kundi salvation. Kaya if you're hearing this right now and you're ready, let's pray this together from your heart. You know, just pray with me. Just repeat after me. Lord Jesus, salamat po sa pagmamahal mo. Inaamin ko na ako'y makasalanan at kailangan kita. Patawarin mo ko sa lahat ng aking kasalanan. And I believe na namatay ka sa cross para sa akin at muling nabuhay para bigyan ako ng bagong buhay. Simula ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo kong mamuhay ng may pusong mapagpasalamat. In Jesus' name. Amen. Diba? If you prayed that prayer, congratulations kapatid. Heaven is celebrating right now. Comment mo dyan, I decided to follow Jesus. Or you can PM us privately kung gusto mo magpatulong sa first steps mo sa walk with Christ. So, mas maganda kung PM mo na lang kami kung nahihiya ka, no? Para makilala ka namin at magabayan ka namin personally. Alright? So again, mga kapatid, gratitude doesn't change your situation. It changes you. And when your heart changes, your whole life follows. So this week, let's live differently. When people complain, you choose to thank. Magpasalamat ka. When life gets hard, you choose to trust. Magtiwala ka. And when the blessings come, you choose to respond and return to Jesus in worship. Because a grateful heart will always find grace. Ayan. Thank you for tonight. And Pastor Alf for our closing prayer. Sige, let us end with prayer. Panginoon, salamat po Ama sa nangyari ngayon, sa pagtipon sa amin online. Salamat sa good news that Jesus Christ is
He is a Lord of lords and the King of kings, powerful, loving and gracious, merciful, that he is willing to save, to heal, to embrace the outcast like the lepers. He is willing to give miracles to those who are seeking help, and he is willing to save those who wants to submit to his lordship. Panginoon, as we come today in your word, we are thankful that we have heard the good news, reminding us to return to you, to thank you and worship you and serve you as our response. May we continue to faithfully serve you, faithfully worship you, O God, not just for personal gain, but that's very shallow na uh, longing, Panginoon, but we worship you because you are the Lord of Lords. You are the healer. You are the Savior, the blessor. You are the King of Kings. And Lord, salamat, because like that leper, we don't deserve anything from you, but you have washed us, cleansed us from our sins. You have saved us and given us eternal life. Panginoon, salamat dahil meron kaming double portion because yung presensya mo mismo ay nanahan sa mga anak mo at patuloy na mag-guide sa mga anak mo at patuloy na magkukos sa amin na mag-bear much fruit at maging mag-progress sa aming faith. Lord, patatagin niyo po kami as we continue to live a grateful life, a thankful life, and wala nang ibang papasalamatan sa buhay namin, kundi si Jesus Christ lang, wala nang iba. Lord, salamat. May you continue, O God, to fill us with your presence so that we will be effective gospel sharers to others as we share the gospel online or face-to-face, wherever you send us. We will continue, O God, to respond by faith and to respond with obedient hearts to your call, and that is to go and make disciples. Salamat, Lord, for Lawrence, for kahit mahirap itong ginagawa niya, nandito pa rin siya every week just to share the gospel, O God, to people worldwide. Panginoon, may we indeed, O God, receive the blessing, the double portion of your anointing or your wisdom, your presence, O God, in our lives. May continue, O God, to empower us to live victorious lives in Jesus, faithful lives in Jesus, and fruitful lives in Jesus as we wait for your coming. Bless everyone, God. Heal those who are sick. Save those who are seeking you and wants to believe in you, oh God. Continue to be with your children. Make your face shine upon us, oh God. And may your grace continue to manifest in our lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all.